Yo, magandang araw mga parekoy. So, andito na naman yung ating engineer on board kung saan nakapagsampa na ulit tayo ng barko na tinatawag natin na LCT vessel. So, medyo matagal-tagal mga parekoy, medyo umabot tayo ng 4 na buwan na pahinga bago muli tayo nakasampa ng barko. So, eto mga parekoy, maraming LCT vessel dito ang ginagamit sa pagkakarga ng lupa. So bilang isang makinista, pagkarating ko dito ay binaba ko yung ating engine room. So eto mga pare ko, ay bumungad sa akin yung ating main engine kung saan ito ay nakabaliktad at nakabaklas na dito yung ating crankcase. So ayan mga pare ko, mapapansin nyo yung ating crankshaft dito kung saan baklas na rin yung ating main bearing at saka iba pang parte nito. So makikita na mga pare ko yung ating main crankshaft journal at saka yung ating piston rod journal dito. Lang ang ibig sabihin nito mga pare ko na yung ating makina dito ay magkakaroon ng isang engine overhaul. So kapag sinasabi nating overhaul mga pare ko is babaklasin natin yung buo ang ating makina. So posibleng magpapalit tayo dito ng mga piston ring, cylinder liner at iba pang mga O-ring at saka seal na ginagamit sa ating makina. So narito rin mga pare ko yung ating cylinder head dahil kailangan natin linisan dito yung ating mga valve at saka tingnan yung tension ng ating return spring dito mga pare ko. At syempre kapag cylinder head yung pinag-uusapan mga pare ko, kasama na riyan yung ating mga fuel injection valve or yung ating mga fuel injector kung ito nga ba ay nasa tamang calibration pa para sa automation ng ating pagbuga ng ating diesel oil sa loob ng ating combustion chamber. So yung pinaka-issue ng ating makina mga parikoy is nag-overheat siya at ginalaw natin yung ating mga bintanilya at nasabi nila na yung ating bintanilya ay napakainit, so binuksan natin ito at tiningnan yung ating mga main bearing dito is umiinit na. So ibig sabihin ito ang cause kung kaya hindi na maikot yung ating makina dahil nga gas-gas na yung ating main bearing at saka yung ating crankshaft, piston rod journal o di kaya dito yung ating main bearing. So ginawa mga pare ko is kumuha tayo ng piyesa sa ibang makina at pinalit natin ng crankshaft para mapatakbo yung isa pang makina natin. At nakapag-desisyon nga mga pare ko, natanggalin na nga yung ating lumang makina at magpapalit na tayo ng panibagong engine block at saka nakaset na dito yung ating bagong crankshaft at saka yung panibagong main bearing natin at saka yung bearing para sa ating piston rod journal natin. So dito mapapansin nyo mga pare ko na nililinisan na yung base na papatungan ng ating main engine para masecure na ito kapag naibaba yung ating bagong makina mga parikoy. Mapapansin niyo rin dito mga parikoy na binutasan natin yung ating main deck para magkaroon ng espasyo sa pagbaba ng ating panibagong engine block, crankcase at saka yung ating crankshaft, main bearing at saka bearing ng ating piston rod journal. So eto na nga mga parikoy, sa madaling sabi na ilabas natin ng maayos yung ating lumang makina, yung ating lumang engine block. Kasama na riyan yung ating flywheel, sa loob niyan yung ating crankshaft at saka yung mga liner. So naibaba natin mga parikoy yung ating engine block sa baba, yung panibagong spare at saka doon na natin kinabit yung mga lumang bagay na ating tinanggal. Kasama na dito yung ating intake manifold, exhaust manifold, cylinder head, lube oil cooler mga parikoy doon sa kabilang bahagi, at saka yung ating heat exchanger sa harap, intercooler sa likod, turbocharger, pati na rin yung ating funnel papunta sa labas. Syempre sa baba mga parikoy yung ating electric starter, ngunit ang ginagamit niyan is yung ating air start para mapaikot yung ating starter mga parikoy. So hindi na natin papatagalin mga parikoy, so andito na at babain na natin yung ating engine room at magkakaroon lang tayo ngayon ng kaunting tour dito sa ating LCT engine room. So ayan mga parikoy, bibigay ko lang muna sa inyo ngayon yung mga pangalan ng ating makina dito at sa ating susunod na video ay tsaka na natin pag-usapan, isa-isahin natin yan yung ating mga makina at i-explain natin mga parikoy yung kanilang mga working principle, anong pinagkaiba nito sa ibang makina.
So dito mga pare ko sa bandang estribor natin mapapansin nyo yung dalawang air compressor natin. So two-stage air reciprocating air compressor. So ayan mga pare ko, dalawang piston yan, mapapansin nyo malaki at saka maliit. So kung gusto nyo mga pare ko, yan yung ating pag-uusapan sa ating susunod na video, is i-comment nyo lang sa ating comment section. So dito mga pare ko yung ating main engine. So 8 cylinder yan mga pare ko. So China na makina. So isang Zibo engine. So ngayon is lalapitan natin mga pare ko para makita nyo yung kabuuan nito. So lahat ng drive ng bomba nito mga pare ko is automatic driven sa ating V-belt ng ating drive shaft. So ayan mga pare ko, mapapansin nyo nakabelt yan yung ating fresh water cooling system at saka yung ating seawater cooling system. So dito naman mga pare ko, mapapansin nyo yung ating filter sa ating fuel, yung ating filter ng ating lube oil. So gaya ng sinasabi ko kanina na 8 cylinder yung ating makina dito mga pare ko sa ating estribor ng isang LCT. So isa pa rin siyang forced induction engine mga pare ko, ibig sabihin may turbocharger siya at saka intercooler. So ganun na nga, turbo intercooler engine yung makinang ito mga pare ko na Zibo China made na makina. So ito mga pare ko, intake manifold natin, tsaka 8 cylinder head, 8 cylinder head cover, 8 high pressure fuel line, at syempre dito mga pare ko yung ating inline na injection pump. So hindi siya rotary mga pare ko, naka-inline yung ating injection pump dito. At ito naman sa harap yung ating heat exchanger para sa ating fresh water at saka seawater na palitan ng init or medium mga pare ko. So yan yung ating estribor na makina sa isang LCT. So mapapansin niyo rin na marami pa tayong mga auxiliary dito mga pare ko. So dito naman mayroon tayong 3 pang auxiliary dito. Yung isa dito is hindi na magamit dahil nga nasunog nga yung generator mismo nito. So etong sa gitna mga pare ko, yung uri ng China na makina pa rin, ngunit ang brand niya is yung ating Weichai Deutz engine. So eto mga pare ko, maayos yung takbo ng ating Weichai na makina. Sa pagkakaalam ko, mas effective yung ating makina kapag Weichai yung ginagamit. So parehas pa rin, naka forced induction engine or turbocharged yung mga makina na Weichai mga pare ko. So eto naman yung isa nating makina or auxiliary is yung Nantong diesel engine. So China pa rin siya. So lahat ng makina dito mga pare ko is made in China. So hindi siya katulad ng Yanmar, Niigata na Japan. So dito mga pare ko is China yung kabuuan na modelo ng makina na makikita nyo dito. So naka-inline mga pare ko, lahat ng makina dito is naka-inline, walang naka-rotary na injection pump dito sa ating LCT. So sa pabor ng makina mga pare ko, parehas lang Zibo engine, naka inline pa rin yung ating injection pump katulad sa kabila, at naka turbocharged or forced induction engine pa rin or naka turbo intercooler yung ating makina. So dito naman mga pare ko, mapapansin nyo yung ating service tank, diesel service tank papunta sa port side na main engine, at doon din sa kabila mga pare ko, starboard na service tank papunta rin sa ating starboard na main engine. So gaya ng sinasabi ko kanina mga pare ko, 8 cylinder yung ating makina dito, at ayan yung ating specification. So Z170 series, Z170 diesel engine. So kung titingnan natin mga pare ko, nakasulat Weichai or Zibo yung model na nakalagay sa manufacturer ng ating makina dito. So kahit China siya mga pare ko or Japan man yung ating makina, is parehas pa rin dito yung ating mga working principle. So andyan pa rin yung ating fresh water cooling system, seawater cooling system, starting air system, fuel oil system, at saka lube oil system. So pag-uusapan pa rin natin yan mga pare ko sa ating susunod na video. So sa ngayon is isa-isahin ko lang munang ipapakita sa inyo at i-familiarize yung ating bahagi ng mga makina dito. So ganun na nga mga pare ko, sa kabilang bahagi naman is yung ating in-service ngayon na auxiliary or ating generator.
So nantong, so mapapansin nyo mga parikoy is belt drive pa rin dito yung ating tinatawag na seawater cooling system. So ayan mga parikoy, isa sa mga tinitingnan dito yung ating injection pump kapag ito ay naka-inline. So kadalasan umiinit mga parikoy yung ating injection pump, at tinitingnan mga parikoy dito at binabantayan kapag nantong diesel engine yung ating makina is yung ating mga V-belt, kasi nga baka dumulas yung ating V-belt at di na kumapit, at ayan mawawala na nga ng seawater cooling system. So hindi gaanong ganun kasimple ang watchkeeping kapag ganitong uri ng mga makina kapag V-belt drive, kasi marami kang pwedeng babantayan dito mga parikoy. Kumpara sa ibang makina yung mga Japan, kasi nga push button or nakamotor, may sariling motor or bomba yung mga cooling system sa kapag doon sa mga Japanese na engine. So bihira pa rin mga parikoy, or depende pa rin yan sa uri ng makina. So narito yung ating counting panel board sa lahat ng auxiliary natin mga breaker. So andyan sa baba. So andyan na rin mga parikoy yung ating mga push button para sa ating fuel oil transfer, bilge pump, tsaka yung ating push button para sa ating steering gear control. So steering box natin mga parikoy, nakalagay dyan is yung ating hydraulic oil number 68. So mayroon din tayong support na bomba mga parikoy or backup pump ng ating seawater cooling system papunta sa ating main engine. So kung pag-uusapan natin mga parikoy, maraming makina dito. Lahat ng makina sa loob ng ating LCT ngayon is naka Chinese made yung mga makina. So sa pabor na main engine is yung ating Zibo. Ang kabila naman, dalawang auxiliary natin na malalaki is yung ating Nantong. Yung itong asul sa gitna is yung Weichai. At ito naman ngayon mga parikoy is yung ating pang ilaw lamang na auxiliary is di na magamit dahil nga nasunog na dito yung ating generator mismo. So ito nga yung sinasabi kong Nantong na nakaservice ngayon sa kuryente papunta sa ating bus bar at yung ating estribor na makina. So ayan na nga mga parikoy yung ating engine room ngayon. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, na may natutunan kayo sa mga makina natin ngayon. So mag-comment kayo sa ating comment section mga parikoy kung anong uri ng makina at mga machinery sa ating engine room yung dapat nating unang pag-usapan sa ating susunod na video. So maraming salamat sa panonood nyo mga parikoy. God bless sa inyo, and as always, peace.